kababayan, ngayong araw pong ito, samahan niyo po kami upang ma-share namin sa inyo yung aming mga istorya ng aming buhay through Christ Rising Generation. Kaya ngayon pong araw na ito, mapapakinggan niyo po yung aming mga testimony, yung mga nangyari sa aming buhay, sa mga pagpapala ng Diyos na ginagawa sa aming pong mga buhay. Kaya bago po yan, nais ko po muna ipakilala sa inyo ang mga kasama po natin ngayon, ang poging-pogi, si Brother Undoy, Ruel. At ang ating pogi-pogi, si Bro Alfonso. At ang ating Kuya Bas, Pastor Leo. Mas pogi. Ayan po. Kaya, ang una kong tanong, ito na, una kong tanong. Kuya Bas, ano po ba yung pinaka hindi mo malilimutan na nangyari sa Christ Rising Generation Church? Actually, magandang araw sa ating lahat, no? Isa sa mga hindi ko malilimutan, no? Dahil malapit na yung anniversary natin, is kung paano kumilos yung Panginoon, no? Na sa loob ng isang taon ay sa sobrang dami ng mga pagsubok na dumaan, yun yung may mga kapatiran tayo na talagang kasama natin sa hirap at ginhawa, tapos bago mag-anniversary ay hindi na natin nakasama. Yan yung talagang pinakamahirap, yung inasam mo na makasama sila sa anniversary pero medyo hindi sila nakapagtagumpay sa kanilang buhay. But I think, may plano ang Diyos sa kanilang mga buhay. And I do believe na minsan sa ating mga paglilingkod, no, nakakasama natin yung mga tao dahil may natututunan tayo sa kanila at mayroon natututunan din sila sa atin. But at the end of the day, naniniwala tayo na lahat ng yon ay positively ginawa yun at pinahintulot yun ng Diyos dahil naniniwala tayo na hindi man natin kasama yung iba, alam kong merong tinuturo din sa kanila at pag nagkasalubong ulit tayo, may kanya-kanya tayo mga testimony. Amen? Pero naniniwala ako na hindi lang ako nakasaksi kung paano kumilos ang Panginoon. Amen? At naniniwala ako si Brother Alfonso ay may hindi rin yan malilimutan na testimony. No? Magandang umaga po sa bawat isa. Gusto ko i-share sa inyo yung patotoo, testimony kung ano ba yung naranasan ko bilang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Dahil dito, naalala ko nung simula ng Rising Gen last year, October. At naalala ko na opening yun ng Christ Rising Gen mismo sa Borno, sa speech, kung makikita nyo yung simula pa lamang nung opening ng Christ Rising Gen, parang maliit lang po siya na parang kuweba. Pero doon, Kuya to. nung panahon pa lang Kasi na walang tao pa lang. nung mga panahon pa ni Kuya Ender, At ito yung yung mga panahon ng tabon, Panahon ng lumang balon. pero doon mismo, nung pinakita sa akin ng Lord na doon nagsimula yung buhay pananampalataya ko, paano ba talaga yung maglingkod sa Panginoon. Doon nasubok yung pananampalataya ko. Nandoon na nung umpisa marami tayong mga kapatiran na nagsasama-sama, nagpupuri sa Lord. Pero dumating yung panahon na madi-discourage ba tayo na kung ikaw na lamang ba mag-isa pupunta sa church, kung ilan na lang ba kayo na pupunta sa church, do you still stand para sa Lord? Pero tagumpay ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi tayo madi-discourage. We stand for the Lord at pupunta tayo sa simbahan kung ilan na lamang dahil ang kinakatagpo natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Of course, hindi lang ikaw nakasaksi. Ng mga hindi malilimutan na ating mga pangyayari sa Rising Day. I think si Brother Connie ay meron din niyang nasaksihan. Amen. Parang nasabi na lahat niya. Nasabi Pero, Live na tayo. as a Lumabas ka sa Christian, kuweba. as a Christian, marami talaga tayong mararanasan. Disappointment, yan. Tayo yung lalong makakaranas ng mga pagsubok. Disappointment, conflict, yung
mapipil mo na akala mo mag-isa ka na lang. Mhm. Diyan ka susubukin. Pero sabi nga ni Lord, John 14:1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Diba? Kaya, as a Christian, dapat wala tayong takot. Wala tayong pangamba. Kasi si Lord mismo nagsabi na huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa. Kaya, naandun yun, as a Christian, naandun yung ano natin, yung eagerness natin na magpatuloy. Naandun yung eagerness natin para hanggang dulo, masabihan tayo na good and faithful servant in Lord. Kaya, huwag tayo mabalisa kasi as a Christian, dyan tayo talaga didikdikin. Maraming disappointment, problema, na yan yung makakita kung gaano katatag yung faith natin kay Lord. Kaya, kasama yan sa buhay ng isang mga Kristiyano, yung mga pinagdadaanan. Brother Connie, alam mo naman, no? Sa pag naglilingkod ka, marami talaga ang pagsubok. Pero gusto lamang natin sabihin sa lahat ng mga manunood natin na reality to nasa loob ka man ng church at naglilingkod at kahit umalis ka man ng church, hindi mawawala yung pagsubok. Hindi rin mawawala yung lahat ng mga discouragement. Yan ay patuloy at patuloy na susundan tayo kasi buhay pa tayo. Yan talaga yung yan ang mga parang pinaka-ingredients para tayo ay matest sa ating genuine na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya siguro I encourage those people na nagbabalak na ano man ang church ninyo ay umalis. Sa mga taong nadi-discourage na maraming problema, kahit saan ka pumunta, bro and sis, ay talaga namang hindi matatapos yan. Ang pinakamainam lang, anong pinakamainam? Yung kahit may problema ka, pagsubok ka, umiiyak ka, ay naka-attach ka pa rin sa paglilingkod at hindi ka pa rin nawawala doon sa commitment mo sa Panginoon. Amen ba? At mukhang may gustong sabihin kanina pa, parang puputok na si Brother Ondoy. May gusto nang sabihin. Ikaw kuya, anong hindi mo malilimutan ng mga pangyayari? Second service na. Service naman. So, po, glory to God po. Salamat po bro sa napakagandang tanong. Para issue lang. Sasagutin din may isasagutin ako na mas maganda pa din. Ito, una po sa lahat, glory to God po. Sa akin po, bilang Christ in Generation ay isa sa mga hindi ko nalilimutan yung gaano ka faithful si Lord sa akin kahit minsan para sa akin normal lang po yung makaranas tayo ng panghihina, normal lang tayong makaranas tayo ng kapaguran. Sa totoo lang, naranasan ko din yung pong mapagod na lalo na pag nag-schedule na ako galing dito sa Balasque papuntang Borno ay talaga hindi po pero yung andun talaga yung time, talent, saka presyo. Kasi yung pamasahe mo, hindi naman bibili sa train. Yung talent mo na ikaw yung motoro o ikaw yung magagamitin doon. O yung time na hindi po talaga na dapat yung time na yun ay matulog ka pero mas yun na mo yung calling mo para sa Lord na mag-serve sa iyo. Yun pa yung isa po sa malimutan talaga yung parang napipresyo ka kasi yung sa financial na yung pera mo ay parang pang isang linggo na yung pera lalo na pag nasa oras na lang pizza di peligro na kaya tapos pupuntahin ka doon kasi ikaw yung magagamitin parang mag-alangan ka kung pupunta ka pa o hindi talagang susubukin ka talaga na bibigyan ka po about sa financial naman sa akin ay talagang masabi mo na kay bro pastor na hiram mo na ako ng pera sa kahit pamasahe man lang na kasi gusto mong pumunta doon hindi para mamasyal o para makita yung kapatiran kundi para po talaga sa Lord na kahit kung sisente mo na lang o konti na lang ang pera mo na iwan sa wallet mo o sa ATM mo ay talagang gagamitin mo to glorify our God. Siyempre, palakpakan naman natin. Alam nyo, ako sumasaludo ako sa inyong tatlo dahil yung ibibili nyo ng mga pagkain ay talagang pinapamasahin ninyo para sa Lord. Nakikita ko naman na kahit na hindi naman ganun kalakihan yung mga sahod natin, but still, naandun tayo sa punto na nililimot natin yung mga sarili natin.
ayun talaga ako bilang isang kuya ninyo, talagang sumasaludo po ako doon sa inyo. Kumbaga wala akong maisukli kahit na ano sa inyo, pero in prayer, and by prayer, lagi ko yung included doon sa aking panalangin. Po. Kaya alam nyo, nasabi ko kanina, Brother Alfonso, Brother Connie, at Brother Undoy, na hindi natin malilimutan yung mga kapatiran natin na hindi na natin nakasama ngayon. But hindi ibig sabihin na wala na sila sa Panginoon. Siguro ay nasa ibang area na lang sila, na meron ding paggamit ng Lord sa kanilang mga buhay. Nalulungkot lang tayo minsan na hindi natin nakakasama at hindi natin sila nalilimutan kasi hindi naman talaga dito pagkakapatiran lang tayo na parang nasa simbahan lang tayo. The moment na makasama ka namin sa loob ng church, we include you in our personal life, and nagko-conclude na tayo na ikaw ay isa na sa mga parang kapatid na namin. Malalayo ang pamilya natin sa Pilipinas, but dito nakahanap tayo ng magkakapatid. Para tayo magkakadugo na halos parang kilala na natin yung bawat isa. Kaya yun napakahalaga at nagiging mahalaga yung bawat taong nakakasama natin dahil hindi na sila nagiging iba sa buhay natin personally. No, hindi lang puro paglilingkod din, kundi sa personal natin, talagang na-attach na po tayo sa kanila. Kaya malungkot man dahil physical hindi tayo magkakasama, but in spirit alam natin nakasama po natin sila. Yun, Brother Connie, hindi ko malilimutan sa buhay pananampalataya.